magkasama, magkasangka. Doble paglilingkod ng tamang balita at tamang impormasyon. Dapat talaga nakatandem na to. Makinig ng live sa DWIZ. Naka-live din sa DWIZ Regional Integrated News. Panoorin ang live sa Aliw 23 at i-follow na sa social media DWIZ Facebook at YouTube. Tandem nina David at John. David Oro at John Ibanez. Magkakambal na pagseserbisyo sa bayan. Hatid ang mga balita na bagong-bago. Hindi OA. Diretsahang pagbibigay ng kailangang impormasyon sa bayan. Tandem nina David at John. Hatid ng nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. DWIZ Monday to Friday, 6 a.m. Muli balikan natin ang headlines sa inyo po nag-iisang Tandem. Tandem! Patuloy na pagtalima ng Pilipinas sa One China Policy, muling tiniyak ni Pangulong Marcos. Tandem! Mga miyenda sa economic provisions ng konstitusyon, pinatututukan ni Pangulong Marcos. Tandem! Manifesto kontra People's Initiative o PI. Nilagdaan ng lahat ng senador. Mga pirma para sa charter change patuloy na nadaragdagan. Tandem! Patuloy na pagsirit ng presyo ng bigas, hindi pa rin maawat. Tandem! Talaan ang mga ruta na magkakaroon ng kakapusan sa mga jeep ipinasa sa publiko sa LTFRB. Tandem! Malinaw pang kalakalan, mahigit 40,000 business establishments ang sumailalim sa tax compliance verification drive ng BIR. Tandem! Sa balita naman sa Imbayong Dagat, death toll sa landslide sa China umakyat na sa mahigit 30. Tandem! At balita sa mundo ng showbiz, TV host na si Pauline Luna nanganak na. Tandem! At ang tabayanan sa balita sa mundo ng sports, ang report ni Tandem Anthony Suntay. Tandem! Sa oras na 5 sandali makalipas ang ikapito ng umaga, sa detalye pa rin po ng mga balita. Patuloy na sumusunod ang Pilipinas sa One China Policy at hindi ito nagbabago. Ito ang tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasabay ng pahayag na masigasig pa rin sinusunod ng Pilipinas ang panuntunan at hindi nito itinataguyod ang kalayaan ng Taiwan. Ginawa ni PBBM ang pahayag matapos questionin ng China ang pagbati ni PBBM sa bagong presidente ng Taiwan. Ipinaliwanag ni Pangulong Marcos na ang kanyang ginawang pagbati ay isang common courtesy lamang, lalo na't dati na rin siyang binati ng Taiwan noong siya ay umupo o manalo bilang Pangulo. Idinagdag pa ni PBBM na hindi magbabago ang pagtalima ng Pilipinas sa nasabing polisiya. Tandem! Dapat naman tutukan ng pag-amyenda sa economic provisions ng konstitusyon. Ito naman ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. habang ang kampanya para sa People's Initiative na layuning baguhin ang saligang batas ay patuloy na nakikitaan ng suporta mula sa mga botante. Ipinaliwanag ng Pangulo na hindi na angkop ang nilalaman ng kasalukuyang batas sa kasalukuyang panahon. Kinakailangan na niyang mag-adjust ang pamahalaan upang mas mapatas ang economic activity sa bansa at higit pang maakit ang foreign investors. Gayunpaman, binigyan din ni Pangulong Marcos na may mga aspeto ng batas na hindi dapat malinlang ng mga dayuhan o foreign entity tulad ng pagmay-ari ng lupa sa bansa. Tandem! Isang manifesto ang pinirmahan ng lahat ng senador. Itong manifesto na ito ay mariing tumututol sa People's Initiative o PI para sa Charter Change o CHACHA. Nakasaad sa manifesto na binasa ni Senate President Juan Miguel Zubiri sa plenaryo na hindi papayag ang mataas na kapulungan ng Kongreso na manahimik, kaya muli silang maninindigan bilang huling baluarte ng demokrasya.
Binigyang din sa manifesto na bagaman iginagalang at kinikilala ng Senado ang karapatan para amyenda ng saligang batas, dapat anilang bantayan ang anumang masama at palihim na pagtatangkang baguhin ang konstitusyon sa pamamagitan ng mapanlinlang na PI. Sinasabi ring nais baliwalain ang Senado kaya't isinusulong ng mga nasa likod ng PI ang joint voting para mapadali ang tiyatya. Iginiit din ng Senado na malinaw itong panimula para sa mas malawak na pag-amyenda sa konstitusyon o pag-overhaul ng saligang batas na dapat malaman ng publiko. Kapag pinayagan nila ang joint voting, wawasakin nito ang prinsipyo ng bicameralism at maging ang sistema ng check and balance. Sinabi pa sa manifesto na kapag nagkataon ay mawawalan ng kapangyarihan ng mataas na kapulungan na harangin ang mga radikal na panukala na hindi na mapoprotektahan ang mga lupain sa foreign ownership, hindi rin mapipigilan ang pagtanggal ng term limits o ang no election scenario sa 2025 o sa 2028. Tandem! Umabot na sa halos 1,000 lungsod at munisipalidad ang nagsubite ng mga lagda sa Commission on Elections sa People's Initiative para maamyendahan ang saligang batas. Ayon kay Comelec Chairman George Garcia, nasa 973 syudad at munisipalidad ang nagpasa sa poll body ng mga lagda sa People's Initiative. Dagdag pa ni Chairman Garcia, katumbas ito ng 184 na distrito sa buong bansa. Kaugnay nito, mahigit kalahati ito ng kabuang 254 na distrito sa Pilipinas. Tandem! Sa iba pang paksa ng mga balita, bahagyang tumaas ang presyo ng well-milled rice sa ngayong unang buwan ng bagong taon 2024. Ayon sa Philippine Statistics Authority, tumaas sa 55 pesos at 50 centavos ang presyo ng kada kilo ng well-milled simula Enero 1 hanggang 5, unang linggo ng Enero. Kumpara ito sa 54 pesos 76 centavos na kada kilo average retail price ng well-milled noong ikalawang linggo ng Disyembre at 54 pesos 34 centavos noong unang bahagi naman ng nakalipas na buwan. Sa kabila nito, inihayag ni Agriculture Secretary Francisco Q. Laurel Jr. na nananatiling sapat ang stock ng bigas sa Pilipinas at may mga parating pa na imported. Tandem! Ipinasa sa publiko naman ni Senator Grace Poe sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang kumpletong listahan ng mga ruta na inaasang magkakaroon ng kakapusan sa bilang ng jeepneys simula sa Pebrero 1. Ayon sa Senador, dapat iprioridad ng mga kaukulang ahensya ang contingency measures upang matiyak na hindi maapektuhan ang pagbiyahe ng mga pasahero at sa halip na tutukan ang crackdown ng mga unconsolidated jeepney. Dagdag pa ni Senator Poe, ang araw-araw ay naririnig ang pagkabahala ng mga commuter hinggil sa posibilidad na magkulang ang mga public utility vehicles at mas mapagastos ng malaki sa alternative mode of transportation. Iginit pa ng mambabatas na sa ngayon ay nagsisilbi ring banta sa kabuhayan ng mga drivers na wala pang kooperatiba. Tandem! Sa oras na 12 sandali makalipas ang ikapito ng umaga, tayo po ay tumanggap ng isa pang report mula pa rin sa labas ng impilan. Mula po sa Kamara, panukalang magpapatibay sa national defense industry ng bansa, lusot na sa mababang kapulungan ng Kongreso. Isa pang report mula kay Patrol 11 Tina Nolasco. Aprobado na nga sa ikatlo at uling pagbasa ng mababang kapulungan ng Kongreso ang panukalang batas na layong magpatibay sa national defense industry ng bansa. Sa botong 194 na pabor, 3 tumutol at 0 abstentions, tuluyan na ngang nakalusot sa Kamara. Ang House Bill 9713 o ang Philippine Self-Reliant Defense Posture Program na ika-54 mula sa 57 Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC measures na inaprubahan
naman ng Kamara. Kung tuluyang maisasabatas, ito ang susuporta sa Defense Force ng Pilipinas sa pamagitan ng military at civilian partnership, lokal na produksyon ng material na tumutukoy sa military technology, armas, bala at combat clothing. Layon din ng panukalang batas na palakasin ang defense capability ng bansa at gawing mas mabisa ang defense acquisition, kung saan papayagan din ng in-country enterprises gaya ng manufacture, servicing at operation ng material para sa pamahalaan. Ngayon din ang pagbuo ng Office of the Undersecretary for Defense Technology Research and Industry Development na siyang mangangasiwa sa data bank para sa analysis, research at development tungo sa defense industry promotion. Bukod pa rito ang pagbuo ng Self-Reliant Defense Posture Trust Fund. Ito si Patrol 11, Tina Nolasco para sa impilang may totong lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Sa iba pa nating mga balita, sinispindi ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang operasyon ng Transport Network Vehicle Service na InDrive. Ito'y matapos ang inihain na reklamo ng Lawyers for Commuters Safety and Protection laban sa TNVS kaugnay sa sinasabing pangongontrata nito ng pamasahe. Ayon sa LTFRB, suspendido ang operasyon ng InDrive hanggat hindi sila sumusunod sa Memorandum Circular number 2019-036 na nagtatakda ng pamasahe sa mga TNVS. Iniulat naman ni LCSP President Ariel Inton na sinispendi ang InDrive sa loob ng 30 araw. Kaugnay nito ay pinagpapaliwanag din ang naturang TNVS ng LTFRB sa loob ng 15 araw kung bakit hindi dapat makansela ang accreditation nito. Tandem! Patuloy naman ang pagbaba ng bilang ng mga nahuhuling motorista na dumalabag o dumadaan sa EDSA busway. Di nga. Malaki, walang problema eh. Paano yung gabi? Ha? Paano yung gabi? Diba? Paano yung gabi? Sinabi ni Charlie Del Rosario, hepe ng MMDA Special Action and Intelligence Committee on Transportation, 12 hanggang 13 na lamang ang mga motoristang nahuhuli kada araw. O, di ba? Sa araw. Araw. Hindi naman gabi. Oh. Sinabi niya Kada araw araw. lang. Kada araw. Oo, doon lang inuhuli sa araw. Sa gabi hindi. Ayun na nga. Mas mababa ito kumpara Sa gabi. Kumpara sa gabi. Dapat talaga, may. Hanggang oras ba ang ano? Hindi ko alam. Basta sa gabi pwede. Siguro dumadaan ka rin. Hindi ako dumadaan. Hindi ka naman. Kasi hindi ka naman gabi na. Oo. Ayan. At mas mababa nga ito kumpara sa dating 30 hanggang 40 na nahuhuli kada araw noong nakalipas na taon. Hindi gabi. Hindi ito gabi. Dagdag pa ng opisyal, magandang improvement ito na nagpapahiwatig na natututo na kahit Alam na paano. nila kung kailan sila dadaan. Alam nyo na kung kailan kayo dadaan. Sa gabi. Sa gabi. Kasi sa araw sila nagbibilang. Dahil dito, umapela si Del Rosario sa mga motorista, lalo na sa mga taga-gobyerno Na dumadaan din sa gabi. sa gabi, Oo. na wag nang subukan pa Na dumaan sa umaga. sa umaga Sa araw, sa pag- EDSA busway. Ayan. Samantala, nag-aanda na ang Land Transportation Office na hulihin Yan na. ang mga unconsolidated jeepney simula sa Pebrero 1, kasunod ng pagpupulong nito sa mga regional director ng ahensya. Nanawagan naman si LTO Chief Vigor Mendoza II na sumali sa mga kooperatiba bago mag-expire ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board memorandum na nagpapaintulot sa kanila na mag-operate hanggang Enero 31. Ayon kay Chief Mendoza, ito'y para malaman nila kung anong suporta ang maibibigay nila gaya ng pagbibigay ng special permit upang may masakyan pa din ang mga commuter. Ipinagutos na rin ng Department of Interior and Local Government sa mga barangay officials ng napagbawalan
ang mga unconsolidated jeepney na bumiyahe sa kanilang mga ruta simula sa Pebrero 1. Sa kabila nito, may mga tsuper na nagsabing bibiyahe pa rin sila kahit matapos na ang kanilang prangkisa. Matindi. Matigasan yan eh. Yan ang magiging hamon po pagdating ng Pebrero. Matigasan. Tingnan natin kung sino matigas. Matigas kasi yung jeep eh. So aabangan po natin kung sino nga po ba ang mananaig. Kung sino matigas. Kung sino matigas pala. Kung sino matigas. Matigasan yan eh. At kung sino po ang dapat sundin at sino. Simula Pebrero 1 po yan. Tingnan natin. Abangan natin. Siyempre, yung mga apektado dyan, mga commuter. Diba? Sino ang labis na maapektuhan? Yeah. Speaking of transportation, plano namang simulan sa susunod na taon ang konstruksyon ng LRT Transit o LRT Line 2 West Extension Project na magkokonekta sa Recto hanggang sa may Tondo. Doon po yan sa may port area. Ayon kay Transportation Secretary Jaime Bautista, naghahanap na sila ng pondo para sa 10.12 billion peso extension project ng LRT Line 2. Ipinaliwanag naman ng LRT Authority na kailangan matanggap ang multi-year financing commitment mula sa gobyerno upang magpatuloy ang bidding sa proyekto. Layunin ng West Extension Project na dagdagan ng 3 pang istasyon ang Line 2 mula Recto gaya sa Tutuban, Divisoria at Pier 4. Tandem! Samantala, bukas na ang Philippine Charity Services Office o PCSO na obserbahan ng mga mambabatas yung proseso ng pagdaraos ng mga loterya o lottery. Ayon kay PCSO General Manager Mel Robles, handa na sila sa mga inspeksyon kung ito ang ay makapag-aalis sa pagdududa ng mga senador sa resulta ng lottery draw. Iniimbitahan ni Robles ang mga mambabatas na saksihan ang buong proseso ng lotto draw mula sa pre-draw preparations hanggang sa mismong draw para sa anumang lotto draw sa anumang araw kahit na walang paunang abiso. Matatandang pinutakte ng netizens noong nakaraang linggo yung State Lottery Agency dahil sa paggamit ng edited photo ng isang nanalong bettor na naging paksa ng pagdinig sa Senado kamakailan. Tandem! Sa iba pang balita, nakipagpulog na si United Nations Special Rapporteur Irene Khan sa National Privacy Commission o NPC bilang bahagi ng kanyang opisyal na pagbisita sa bansa upang suriin ang estado ng mga karapatan sa kalayaan ng opinyon at pagpapahayag sa Pilipinas. Ayon kay Privacy Commissioner John Henry Naga, tila nasiyahan at ang UN Special Rapporteur sa kanilang 1 oras na pagpupulong matapos ipaliwanag ang papel nito sa pagprotekta sa data privacy ng mga Pinoy. Naniniwala si Naga na sila ang unang binisita nito dahil sa insidente noong nakarang taon na hindi binigyan ng blatter access ang isang mamamahayag. Gayunman, naglabas ng advisory opinion ang NPC hinggil dito at sinabing hindi kasali ang media sa Data Privacy Act hanggat ginagamit lang sa mga balita ang impormasyong makukuha mula sa police blotter. Tandem! Samantala, inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na target niyang makapagtayo ng 179 specialty centers bago magtapos ang kanyang termino sa 2028. Paliwanag ng Pangulo, dito ay ilalaan ang pito dito ay ilalaan sa lang centers sa ilalim ng Regional Specialty Center Act. At kaugnay nito, ibinida naman ni Pangulong Marcos na mayroon ng 131 functional specialty centers sa buong bansa kung saan siyam dito ay lang specialty centers na layong ilapit sa mga Pilipino sa pag-aalaga sa baga, partikular sa mga malalayong lugar. Sinabi pa na patuloy na nagsasagawa ng trainings ang gobyerno sa mga doktor sa pamamagitan ng Doctors to the Barrios program para mayangat ang buhay ng mga Filipino healthcare workers at palawakin pa ang kanilang kaalaman at skills. Tandem!
Sa iba pang balita, tanggap po tayo ng pag-ulat mula pa rin sa Malacanang. Pagbabalik sa dating anyo ng Lang Center, tiniyak ni Pangulong Marcos. Nagbabalik si Patrol 13 Gilbert Perdes. Nangako si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ibabalik niya sa dating anyo ang Lung Center of the Philippines o LCP. Higit 2 dekada matapos itong masunog noong 1998 na ikinasira ng malaking bahagi ng pasilidad. Sa kanyang talumpati, pinapurihan din ni PBBM si Senador Sani Anggaran na malakihan niya ang naging ambag at suporta sa pagtatatag ng lung transplant program sa LCP at National Kidney and Transplant Institute o NKTI, kasama pa ang iba pang mga opisyal ng gobyerno. Matatandang sumiklab ang sunog sa LCP noong 1998 na sumira sa halos kalahati ng pasilidad at nagdulot ng matinding epekto sa katabing NKTI Annex Building. Ang lung transplant program ay sinimula noong November 2022 kung saan layunin nitong lumikha ng isang transplant manual. Target din daw nitong ayusin ang mga balakid o hadlang tulad ng kakulangan sa infrastruktura at sistema ng donasyon at alokasyon ng organ, limitadong akses sa mga health professionals at kakulangan sa pondo. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa himpilang may totong lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tandem! Samantala, DSWD patuloy na magsusubikap para labanan ang kagutuman sa bansa. Ang detalye niyan ihahatid ni Patrol 30, Jelly Mendez. Jelly? Nangako ang Department of Social Welfare and Development na patuloy silang magsusumikap at palalakasin ang mga programa at proyekto para labanan ang kagutuman sa bansa. Kasunod dito ng lumabas na survey ng Social Weather Station na bahagyang tumaas ang involuntary hunger incident sa bansa sa huling kwarter ng taong 2023. Batay sa datos, tumaas ng 12.6% noong Disyembre ng nakarang taon kumpara sa 9.8% na naitala noong Setyembre ng nakaraang taon. Naniniwala ang DSWD na kailangan pa rin ng innovative at strategies na tutugon sa problema ng kagutuman, partikular ng mga ordinaryong Pilipino. Ayon kay Social Welfare Assistant Secretary for Strategic Communications Romel Lopez, desidido silang mabigyang solusyon at mapalakas ang kolaborasyon ng buong ahensya ng gobyerno upang matugunan ang isa sa malaking problema sa Pilipinas. Patuloy ding pinapaigting ng departamento ang food stamp program na layong matugunan ang pangailangan ng ating mga kababayan. Bukod pa dito ay patuloy ding ipatutupad ng DSWD ang electronic benefit transfer na maaaring gamitin ng mga benepisyaryo para sa pagbili ng kanilang pagkain sa mga kadiwa stores para sa kanilang pangangailangan. Matatandaan na nag-issue ang Malacanang ng Executive Order No. 44 noong Oktubre ng 2023 para patatagin ang Walang Gutom 2027 Food Stamp Program na isa sa flagship program ng Marcos Administration. Umaasa ang DSWD na sa tulong ng programa, masusolusyonan ang problema ng mga Pilipino, malalabanan ang kagutuman sa bansa at makakamit ang food security patungo sa Zero Hunger Philippines. Ito si Patrol 30 Jelly Mendez nag-uulat para sa himpilang may todong lakas sa DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tandem! Mga balita, pamahalaan nakikipag-ugnayan na sa mga payout centers para sa pamumudmod ng ayuda. Aba, Ayuda po. May ayuda scam Ha? May ayuda scam na. Naku, Paano yan? Ito ho ay ayuda para sa mga indigent senior citizen, yung kanila pong social pension. Ayun. Tanungin natin si Patrol 13, Gilbert Perdes. Gilbert? Nakikipag-ugnayan na ang DSWD sa mga bangko at payout centers para sa paraan ng pamamahagi ng social pension ng mga matatanda kagaya ng cash cards upang matiyak ang maayos at ligtas na pamimigay ng tulong. Sa Bagong Pilipinas ngayon, public briefing, sinabi ni DSWD ASEC Irene Dumlao na nanatili pa rin sa pangasiwa ng ahensya ang pamimigay ng social pension at hindi pa ito ganap na naililipat sa NCSC o National
Commission for Senior Citizens. Sinasabing batay sa batas may 3 taong panahon para maisalin ng DSWD sa NCSC ang pangangasiwa sa pamahagi ng social pension. Samantala nagpahayag na ang NCSC na handa na raw sila sa tungkuling ito kung saan sumulat na raw ito sa DSWD at hinihintay na lamang nila ang tugon ng ahensya ukol sa naturang usapin. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Lakas. DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report Tandem. So kaya yun, o may naninira kay Go tayo. Sa oras na 33 sandali makalipas ang ikapito ng morning, tayo po ay pinalad na makakausap po natin ang Commission on Elections sa katauhan po ng kanilang punta kapagsalita ni si Attorney John Rex Laudianco. Magandang umaga po, Attorney Laudianco. Welcome po muli sa DWIZ LU23 Drew Nasino at Senyor Ray Pacheco, Attorney. Magandang umaga po, Sir Drew, Senyor Ray, at sa lahat ng taga-subaybay po ng Tandem sa DWIC. Good morning po. Opo, Attorney, ang mainit pa rin pong issue, unahin po muna natin ito pong sa People's Initiative o yung PI na tinatawag at meron pong marching order si Pangulong Bongbong Marcos. Nilabas ho niya kahapon ang sinasabi ho niya, inatasan niya ang COMELEC na busisiing maigi yung mga lagda, yung mga nakalap na lagda. Kung ano ba talaga yan? Totoo ba talaga yan? Oh, Sino ba yan? yan. Diba? Attorney. Legitimate ba yan? Tama po, ano? Tama po, ano? Alam niyo po, kahit naman po walang siguro hindi naman po marching order kasi alam naman po ng ating Pangulo na independent po ang COMELEC. At napakinggan ko din po ito. Siguro po it's more of a healing po, ano? Healing o kaya po paalala ng parang isang ama ng bansa na busisiin. At kahit naman po meron ito o wala ito, makakaasa po kayo na bubusisiin po ng COMELEC yan. Nandito pa lamang po kasi tayo sa unang stage po ng ating proseso, kung sasabihin. Ang proseso po kasi, nangangalap sila ng pirma at ang unang stage niyan, bibilangin lang po ng COMELEC nang wala pang verification. Yan po yung unang stage pa lang. At dating po tayo talaga dun sa puntong may verification kung naisampa na po ang petisyon na hanggang ngayon ay wala pa. Ikalawa, kapag ka po naging sufficient inform and substance na ang petisyon ito pagkatapos ma-evaluate ng COMELEC. At saka pa lang po tayo tutungo doon sa proseso ng verification kung saan titignan namin po, sir. Ito ba'y talagang tao? Registered voter ba yan? Yung bang siyang registered voter nga siya, baka naman deactivated siya. Yung bang naipasa sa lugar na yan, baka mamaya hindi naman taga ron sa isang syudad, taga sa kabila, doon naipasa. Buhay pa ba yan? So tatanggalin din po namin yun. Buhay pa ba yan o patay na? Buhay pa ba yan o patay na? O kaya po, hindi naman talaga yun ang pirma niya. At dito po sa verification, dyan din po may pagkakataon na lahat ng ating kababayan na kung sa tingin niya na isumitin ng pirma ng mali ang pagkakaintindi niya, nalin lang siya, naloko, nabayaran at gusto niya nang bawiin, yun po yung tamang pagkakataon para pumunta sa amin. Bawiin niyo ang pirma niyo. Mag-execute po kayo ng sinumpang salaysay o kaya sumumpa kayo sa harapan ng election officer namin. Attorney Rex, ano na mas challenge sa inyo? Ang eleksyon o itong People's Initiative? Palagay mo. Medyo pareho lang naman. Pareho lang. Hindi ba mas matrabaho to kaysa yung normal na eleksyon natin? Sa tingin ko po, mas matrabaho po ang normal na eleksyon dahil po ang pinamamahalaanan ng mga election officer ay yung buong bayan nila. Nagtitrain po kami ng teachers, nakaatas din po sa mga tao namin yan. Nagpapasahod din po ng honoraria. Dito naman po kasi, ang pinakaatas lang sa election officer ay siguraduhin tama yung bilang sa unang pagkakataon. Sa ikalawang pagkakataon ay i-verify yung katulad po na napag-usapan natin. May gano'n na ho ba karami ang nag-submit ho na mga bayan o mga lungsod ito pong nitong mga lagda po na nakalap sa People's Initiative? May update na ho ba tayo, Attorney?
As of 5 p.m. yesterday po, 993 cities and municipalities na po 993. ang nakatanggap po ng mga signature petitions. Ito po ay equivalent sa 184 legislative districts na po out of the 254 legislative districts. Ilan district ba tayo sa buong bansa? Total, yung total. Ilan ang total district yan sa buong bansa? 254 po. Dati po tayo 253, ngunit may Republic Act po kasi na yung pong General Santos City ay lone legislative district na, kaya 254 na po tayo. 250. 4 po. 184 daw. So kulang-kulang na lang na mga 100 pa rin ang 70 na distrito ang kailangan natin. 70 plus, mga ganon. Mga 70, gano'n? Oo. 70 Tama plus po. po. Apo, attorney, ito ho bang mga lagda na ito, gaano kalaki yung posibilidad na ito ay mapawalang bisa Okay. o kung ano man ang kahihinatnan ho nitong lagda ho na ito? Hindi pa po namin masabi ngayon, Sir Drew, Sir Ray Pacheco, no? Dahil nga po, wala pang naisasampang Ayan. petition. Dahil pag naisampa po ang petition po sa amin, na-file, ang una naming titignan po dyan, yung po bang petition ay sufficient in form and substance. Nakalatag ba ng tama ang petition na? Nakalatag ba ng tama ang kanilang proposal? Yung bang pirmang naka-attach at nakagrupo bilang legislative district ay nakakomply dun sa minimum 12% ng registered voters nationwide at minimum at least 3% ng kada legislative district. Dahil pakatatandaan po natin, isang distrito lamang po ang hindi makaabot sa 3% ay automatic magfe-fail ang petition. Ganun? Ulitin nga natin ulit, attorney. Kung Ulit po, isang... Kailangan po ang makakalap, dalawa po, twin requirement po ito ng Constitution. Ang makakalap na pirma ay at least 12% ng registered voters ng buong bansa, na kung saan dito ang lahat ng kada isang legislative district ay merong at least 3% ng kanilang registered voter. Okay. Isang legislative district lamang po ang hindi umabot sa 3% ay automatic failed po ang ating registration, ang petition. Kaya nga po doon sa verification, pagka po meron kaming hindi ma-verify dyan, tatanggalin po sa bilang yun, tatanggalin. At pagdating sa huli, ilan ang pirmang natira doon sa mga naisumite at yun lamang po i-consider kung umabot sa 12% or 3% ang kanilang petition. Okay. Kung may magreklamo, attorney, sabihin may nagsabi, hindi ko naman alam na ipaliwanag sa akin kung ano nga ba yung para saan nga ba yung pirma na yan. Pag meron hong ganon, attorney, anong gagawin ho ng COMELEC? Consider ba siya? Kung Consider nakahanda po siyang sumpaan Alam mo ba, po, pumirma lang siya. Ay, pumirma ako, hindi ko alam yan eh. Hindi ako pinapirma lang ako dyan eh. Hindi ko alam yan. Paano yan? Okay yun? At kung nakahanda po siya na kanyang sumpaan yan, at tatanungin namin intensyon niya, binabawi mo ba ang pirma? Pag sinabi niya pong, opo, babawiin po namin, tatanggalin namin ang kanyang pirma. Ayun pala yan. Isang ganun lang, attorney? Consider Consider na yan? Na hindi naman po. Dahil po tandaan po natin, ang kada pirma ay individual po yan. So kung sakali man po may magreklamo, tatanggalin lang namin po yung pirma niya. Yung magreklamo po bilang namin sa iba. Opo. Okay. Kaya nga po yung posibilidad po ng, ito po nga po yung mahirap dito. Isang legislative district, pag nabawasan at hindi umabot sa 3%, naku, magfe-fail po talaga ang petition pag hindi na umabot sa 3%. Okay. Madugo rin pala yan. Parang... medyo doble-doble magiging trabaho ata ngayon dito. Trabaho Pag din nagkataon pala. na. Abuti kaya ito ng election natin sa 2024? May election tayo sa 2025, di ba? 2025 na. Depende po election yan tayo. kasi Sir Ray, Sir Drew, kung kailan po nila ifa-file. Ito po ang timelines namin dyan. Okay, sige po. Una po, pag na-file, ito pong sa unang pagkakataon na bilang lamang kami, mabilis lang po ito. 24 hours to 48 hours na tatapos po namin ito. Okay. Kung sakali mang maisampa ang petisyon, dahil alam po namin, truck ang darating sa aming papel. Naku. So titignan po yan, binibigyan namin ng aming clerk of the commission. Total naman, yun po ang kagandahan na nabilang na. Sa umpisa pa lang yung pirmang isusumite at meron ng certification, medyo binibigyan lang namin ang aming clerk of the commission ng 1 linggo para i-review at sabi nga po ng NBank, binibigyan nila ang sarili nila ng 1 linggo. Determine sufficient informant substance. Okay. Kung maging sufficient informant substance at mag-uutos na ng verification, binibigyan namin ang sarili namin ng 1 buwan
para po matapos po yung pagbibilang, pag-verify niyang lahat ng pirma na yan, kung ilang milyon man yan. Okay. At kung sakali man pong makalusot pa rin, at Okay. tayo ay magse-set na ng plebisito, ayon po sa konstitusyon, dapat mag-set kami within 60 to 90 days ng plebisito. So kung kailan po papatak yan, nakadepende po talaga doon sa kung kailan pa-file. Pero may dadagdag po ako with your permission, Opo, Sir Ray, sige Sir po. Drew, no? Sige po. Sa February 12 po kasi tayo ay magkakandak na muli ng voters registration at tatagal hanggang September 30. So madalas po na itatanong sa akin, ano ang magiging impact ng itong mga prosesong ito dun sa registration. Dalawa po ang nakikita namin. Ito pong pagbibilang, wala pong problema. Mabilis po ito, hindi mababala, hindi mahihinto ang registration. Okay. Pero pag pinag-utos na po ang verification, diyan po baka pansamantala tayo hihinto ng registration. Bakit? Iisa lamang po ang aming election officer at isa or dalawa lamang ang election assistant kada bayan. Kulang kayo ng tao. So, hindi po pwedeng pagsabayin po ang pagre-rehistro at pagbe-verify. Kaya nga po ang commitment namin, kung talaga magbe-verify, tatapusin namin sa loob ng isang buwan para makabalik muli tayo ng pagre-rehistro. Pero may ikalawa po na rason kung bakit baka huminto muli tayo ng registration. Ayon po sa Republic Act 8189 kasi, kapag nag-set ka ng plebisito 90 days before that, bawal ka nang magparehistro. So talaga pong mapipilitan kami huminto ng registration. This time, ayon sa batas na po yan. Talaga rin naman, ano. Magkakasalubungan pala yan. Ano pala ito? Magkakasabayan. Kaya Sasabay. magkakaroon ng conflict yan na hindi pwedeng sabay-sabay yan. Pero ang katawan nyo, isa lang naman. Ilan lang naman din kayo, Ilan di ba? kayo. Sa COMELEC. Pero yaman din lamang, binanggit mo na nga yung botohan dahil 2025 midterm elections. Oo. Kumusta naman yung preparasyon nito? Itong inyong nag-iisang bidder. Yan. Nag-iisang, Kamusta naman nag-iisa yung bidder? para sa automated polls, attorney. Ano nang update sa... Para sa 2025 yan, Yes. ano? Oo. Mm. Tama po. Kahapon nga po ng alas 10 ay nasimulan na yung end-to-end demonstration ng kanilang makina. At so far po, maayos naman po mula nung tinesting sa pagboto, pag-feed ng makina, paglipat na pagbilang ng resulta po ng pagboto, pag-transmit doon sa ating consolidation and canvassing system. Tuloy-tuloy po ang testing po nito at hindi po hihinto. At ngayon nga po, ang titignan naman namin, yung baterya, yung alternative power source, dahil po tayo po pag nagpapa-eleksyon, hindi lamang po sa kuryente, naka-ready po tayo ng battery. Susunod na po mga titignan dyan, yung papel, yung pong ating ballot box, lahat pong yan ay susuriin at titignan kung nakakomply doon sa minimum technical requirements namin. At higit po sa lahat, ang titignan po namin dito, lahat ng kontrata na ipinakita nila sa COMELEC dahil obligado silang i-disclose, titignan po namin yan, sila ba'y meron delay, sila ba'y naparusahan sa kontrata na yan, nakapag-deliver ba sila ng maayos, ano yung final acceptance background nila. ng mga, yung background po, lahat po yan ay titignan po namin. Okay. So lahat ng mga andun din yung mga lahat ng mga kumukontra, yung mga like yung grupo ng Democracy Watch, andun yun. NAMPREL, Opo. PPCRB. Marami sila eh. Nandun po silang lahat po. Pati nga po yung mga bidders po na bumili ng bidding documents, 5 po sila, na Andun hindi din. sumali. Nandun din po sila at nakabantay. Okay. At naka-livestream po sa Facebook at YouTube ang lahat ng kaganapan po. Ayun. Kaya walang magdududa ha dahil kitang-kita nila may ibig sabihin mayroon talagang transparency itong ginagawa natin. Kailan naman ang timeline Tama niya po. na attorney? Inaasahan po namin na matatapos po ang lahat ng ito within 45 days dahil yun po yung 45 maximum time na inalaw po ng RA 9184. At pagkatapos po nito, tignan ba natin, nakapasa ba siya sa lahat? Mahaba po ang listahan na kanyang maipasa at hindi pa po tapos ito. Kung sakali makapasa siya, siya na po ang tatawagin nating single calculated and responsive bid at napanalunan po niya ang kontrata. Ngunit isa lamang ang mag-fail sa lahat ng requirements namin ay hindi po siya post-disqualify po siya at mag-fail po muli ang bidding. At sa pagkakataong yun po, ay mapipilitang pumunta sa negotiated procurement ang COMELEC. Huwag po kayo mag-alala. Ang negotiated procurement po, ayon sa Section 34 po ng RA 9184, para rin po bidding yan. Pinaikli lang po yung proseso. Anong proseso? Papatawag namin ang lahat ng interesado. At ibibigay namin sa kanila ang technical requirements at magseset ng isang araw na lahat sila ay pwedeng mag-submit ng kanilang best and final offer
competition pa rin po at compliance pa rin sa requirements namin ng labanan. Okay. Attorney, last question na lang. Paano nyo pag-aayawin itong gagawin yung trabaho na ito? Sabay-sabay halos. Nandun ang People's Initiative. Nandyan yung ngayong pag-check nyo dito sa ating kukuning itong gagamitin natin sa darating na election natin sa 2025. Nandyan ang registration natin. Paano yan? Kung magkasalo-salo, sabay-sabay halos yan, di ba? At the same time ba yan? Paano ang ang ginagawa nyo ngayon? Paano nyo dinidivide yung time nyo? Paano nyo ina-adjust? Hinahati yung katawan nyo. yan. Para bang nagkasabay-sabay, Attorney? Practically po, talagang hinahati namin ang aming mga sarili po. Talagang merong mga grupo po ng tao na itinatalaga namin sa procurement, nag-i-examine, and at the same time, piniperform nilang kanilang functions. Pero ang nakikita lang po namin, medyo sanay naman po ang COMELEC sa ganitong nagpangabot. Ang nakikita lang po talaga namin, talaga maapektuhan yung nabanggit ko kaninang registration. Pero yung preparation naman po sa 2025 elections ay going smooth at wala naman po kami nakikita. Meron lang po isang komplikasyon. Ang nakikita po namin, kasi ito po hindi pa namin napaghahandaan, December 2025, election po muli ng barangay at SK elections. Wala pa po barangay sa election punto barangay election na nga pala ulit, di ba? Andun pa lang po kami sa punto ng pinaghahandaan namin ng eleksyon sa Mayo at hindi pa kami nakapagsisimula sa 2025 barangay at SK elections. Yan na po yung isusunod namin sa latter part of this year. Talaga pong sabay-sabay, Senyor Ray at Sir Drew. Madugo Pala talaga ang trabaho niya ngayon. Yung bang pagbibilang nyo sa People's Initiative, mano-mano? Ayan. Tama po, mano-mano po yun. Opo. Yung mabigat. Mano-mano. Sino katulong nyo dyan? May teachers ba dyan? Wala naman Wala po. Yan po ay trabaho talagang pang-COMELEC lamang po. Hindi namin pwedeng iasa sa iba. Hindi ka mukha ng kung nag-election tayo yung talagang eleksyon natin, alam mo ay yung may katulong tayo, may mga teachers tayo. Pero dito sa People's Initiative kayo lang. Wala. Kami lang po, COMELEC. Nada. Tama po kayo, Senyor Ray. Nako talaga. Naku, good luck po sa inyo, Attorney. Okay, hintayin na lang namin ang mga report nyo sa amin kung paano nyo na-accomplish lahat yung mga sabay-sabay na trabaho ngayon na nasa hamon yan sa Commission on Election. Alright. Okay, Salamat po, Attorney John Rex. ingat kayo. Maraming salamat po. Good luck po. Mabuhay po kayo. Okay, mabuhay din po Good kayo. luck po. Si Attorney John Rex Laudianco, ang tagapagsalita po ng Commission on Election. Balitang pangkalakalan. Umabot na sa mahigit 44,000 negosyo sa buong bansa ang sumailalim sa Nationwide Tax Compliance Verification Drive ng BIR o Bureau of Internal Revenue. Ayon kay BIR Commissioner Romero Lumagi, kabilang sa kanilang natuklasan sa naturang verification drive, ang paglabag ng mga business establishment tulad ng kabiguang i-display ang kanilang certificate of registration at ipakita ang notice to issue receipt o invoice. Idinagdag pa ni BIR Commissioner Lumagi na bigurin ang ilang negosyo na irehistro ang kanilang books of accounts. Dahil dito, tinuruan ng BIR ang mga taxpayer kung paano sumunod sa mga tax laws at regulation upang hindi sila maparusahan. Tandem! Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa Ibang Bansa. 31 katao ang kumpirmadong nasawi habang 44 na iba pa ang nawawala sa landslide sa isang liblib na bulubundukin sa Yunnan, China. Ayon sa mga otoridad, naganap ang landslide bago mag-alas 6 ng umaga nitong Lunes sa nayon ng Liangshu sa Hilagang Silangan na bahagi ng Yunnan. Sa ngayon, ipinagpapatuloy pa rin ng mga otoridad ang research and rescue operations matapos magsuspindi dahil sa isa pang alert na landslide. Tandem! Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh. DWIZ Showbiz News. Isinilang na ni Pauline Luna ang ikalawang baby girl nila ni Bossing Vic Soto. Batay sa report dakong alas 7 ng umaga kahapon ng mga anak si Poleng sa pamagitan ng, nagpa-CS pala si Poleng. Cesarean. Matatanda ang nag-post pa si Pauline sa Instagram ng kanyang last buntis selfie noong Lunes ng gabi at sinabing excited na siyang mayakap ang kanyang baby mochi
Nagpaabot din ng mensahe ang TV actress, ang TV host sa kanyang panganay na si Tali at maging sa kanyang kabiyak na si Vic. Nagpaabot naman ng pasalamat si Pauline sa lahat ng mga nagdasal para sa kanilang second baby ni Bossing. Tandem! At sumayin niyo po ang 2 oras na balita. Dito pa rin po, 2 oras na talakayan sa inyo po nag-iisang tandem ngayong araw po nito ng Miyerkules, ngayong Enero 24, 2024. Sa ngalan po ng buong tropa ng DWIZ LU23 at sa ngalan po ni na Tandem David Oro at John Ibanez, kami po yung mga naging tagapagatid balita Drew Nasino At Senyor Ray Pacheco, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.